Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang taong malaki ang naiambag sa bansang Pilipinas at atin din pag-usapan ang kanyang mga advokasya na nakatulong sa marami at lalong-lalo na sa ating bansa. Ngunit bagong lahat ay atin muna siyang kilalanin at kung sino nga ba pag-uusapan natin ngayong araw. Siya si Dr. Jose Rizal ay isang pambansang bayani ng Pilipinas. Isa siyang doktor, manunulat, makata at scholar na kinikilala sa kanyang kontribusyon na pagpapalaya sa Pilipinas mula sa kolonyalismong Espanyol. Sinilang siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay naman siya noong Disyembre 30, 1896 sa Bagong Bayan na mas kilala natin ngayon na Luneta Park sa may Maynila. Matapos na mapatapon ng mga Kastila dahil sa kanyang pakikibaka para sa kalayaan, ang mga akda ni Rizal tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng kanyang pagbatiko sa mga pang-aabuso at katiwalian ng mga Espanyol sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga praile. Dahil sa kanyang mga ideya at aktivismo, siya ay itinuturing na isa sa mga punong tagapagtatag ng kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas laban sa Espanya. Kanyang kamatayan sa kamay ng mga Espanyol ay nagpalakas lamang ng determinasyon ng mga Pilipino na makamit ang kanilang kalayaan. Siya din ay mas kilala sa tawag na Pepe na isang Pilipinong reformista para sa isang lipunang malaya at hindi isang revolusyonaryong naghahangad ng kasarinlan. Bilang puno ng kilusan ng pagbabago ng Pilipinas na itinatag ng mga Pilipino sa Barcelona, Espanya, nagbigay siya ng ambag sulatin sa La Solidaridad. Ngayon na alam na natin kung sino ang pag-uusapan ay atin naman talakayin ang mga advokasya ni Rizal noong nabubuhay pa siya. Ang pinakauna ay ang pagmamahal sa bayan. Alam naman natin lahat na mapagmahal na tao si Rizal at kaakibat nito ang kanya din pagmamahal sa kanyang inang sinilangan. Siya ay tumutulong sa kanyang mga kababayan at nais niyang tulungan kanyang mga kababayan sa abot ng kanyang makakaya. Tumutulong din siya at ginagamit niya ang mga taong may karamdaman o may sakit at paminsan ay tinuturuan ng mga kabataang Pilipino na mag-aral na walang hinihinging kapalit. Ang pangalawa naman ay ang pagtaguyod ng edukasyon. Si Rizal ay isang masipag at matalinong individual at marami din siyang alam na lingwahe sapagkat pinag-aralan niya ito mabuti. Sa bawat eskwelahan din kanyang pinupuntahan ay nakakaroon siya ng mataas o magandang marka. Naniniwala si Rizal sa kapangyarihan ng edukasyon bilang daan sa pag-angat ng ating bansa. Ipinaglaban niya ang karapatan ng mga Pilipino sa edukasyon at nagtakda ng halimbawa bilang isang edukadong individual. Higit na pinaglaban din ni Rizal ang pagkakapantay-pantay natin mga Pilipino. Ayaw niya na mababa ang tingin ng mga Espanyol sa atin. Gusto niya ay magkaroon ang bawat isa na pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa kapwa anuman ang kanilang kulay, relihiyon o antas sa lipunan. Sapagkat noong panahon ng Espanyol ay napakababa ng tingin sa atin ng mga ito. Tinuturing nila tayo mga tamad na tao dahil sa tuwing oras doon ng tanghali ay natutulog lang tayo o nagpapahinga sapagkat hindi nila alam na maaga tayo nagigising upang magtrabaho at pagsikat ng malakas ng araw sa tanghali ay nagpapahinga naman tayo. Lubos niya din pinaglaban ang pagkakapantay-pantay natin bawat isa at mabuhay ng malaya sa sarili nating bansa. Ang huli ay ang kanyang pagtulong o pakikipagkapwa-tao. Isa si Rizal sa mga nanguna sa paniniwala sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa-tao at pag-alaga sa mga mahihirap at nangangailangan. Napakita niya ang kabutihang loob at kahalagahan ng pagiging makatao sa kanyang mga gawain at pananaw. Tulad niya ng nabanggit ko kanina ay tumutulong si Rizal na walang hinihinging kapalit o salapi. Ginagamot niya ang mga may sakit sa abot ng kanyang makakaya at siya din mismo ang nag-oopera sa kanyang mabutihing ina. Kaya ganun na lamang gusto si Rizal ng mga tao sapagkat
Isa siyang respetadong tao na pantay ang tingin sa bawat isa at marunong makipagkapwa-tao at lubos na nagmamahal sa kanyang bayan. Ilan lang ito sa kanyang mga advokasya, marami pa ang kanyang mga advokasya na hindi natin natalakay. Higit nga si Rizal ay dapat natularan na tao dahil sa kanyang mga nagawa sa bansang Pilipinas o kanyang mga naiambag. Ikaw ba, gagawin mo din ba ang mga ginawa ni Rizal kung ikaw ay nabuhay sa panahon niya? O papayag ka na lamang na maging alipin ng mga Espanyol sa sarili nating bansa? Ang mga bagay na nagawa at nakamit ni Rizal ay talagang nagpabilib sa akin at lalo na sa mga nagawa niyang impluwensya sa sangkatauhan. Ang kanyang mga pangaral, pamana at mga obra na siya nga naming naituturing na kayamanan ng ating bansa. Ito ang tumayong simbolo o hudyat na ginising sa mga kababayan natin na maghimagsik at makibaka para sa ating kalayaan na ating tinatamasa naman ngayon. Si Rizal ay nagsilbing inspirasyon para sa lahat at lalo na sa mga kabataang Pilipino. Ngunit sino nga ba si Rizal? Sa kaalaman ng nakararami, siya ay isang modelong na titingala at hinahangaan ng bawat Pilipino at mga dayuhan. Ang pagkakakilala ng mga kabataan sa kanya ay isang bantog na bayani at huwarang Pilipino na may pagmamahal sa bayan na itinuro ng kanilang mga guro sa paaralan. Si Rizal ay laman ng mga aklat, may monumento at ginagawa ng pelikula at dokumentaryo. Nakasulat at kasali sa kasaysayan ng ating bansa. At ipinagdiriwang ang kanyang araw ng kamatayan. Ang buhay niya ay pinag-aralan sa elementarya at isinali bilang kurso sa kolehiyo. Bilang bayani, ipinaglaban niya ang kakapatan nating mga Pilipino at ng ating bansa upang maging malaya. Siniwalat niya sa lahat ang pagmamaltrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ngunit meron din mga tao na kinukwestiyon ang kanyang pagkabayani at matyagang sinasaliksik ang kanyang buhay. Para sa kanila, si Rizal ay isang bayani na di dapat pamarisan o gawing modelo at halimbawa ng mga kabataang Pilipino. Ang buhay ni Rizal ay napapalibutan ng maraming kontrobersya at pinaniniwala ang iba sa mga ito ay nangyayari at totoo. Yung iba nga ay sinasabing hindi dapat si Rizal ang ating pambansang bayani at dapat si Andres Bonifacio o iba pa. Pero tulad ng pagkakaroon ni Rizal ng relasyon sa maraming babae at pagkakaroon ng anak sa mga ito at sa iba naman na isa lamang siyang ordinaryong tao na may nagawang malaking tulong para sa ating bansa. Para sa akin ay napakalaki ng naitulong ni Jose Rizal sa ating bansa. Kapag hindi siya nabuhay sa ating bansa, tingin ko ay may hirapan ang bansang Pilipinas na makalaya laban sa mga Espanyol. Dahil napakarami din influensya ang nagawa ng mga Espanyol, napakamalupit din ang ginawa ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Kaya napakalaki ng naiambag ni Rizal gamit lamang ang kanyang isip at kanyang libro. Binago niya ang kasaysayan ng Pilipinas, binago niya ang mga tao dito at malaki ang naimpluwensya, malaki ang naitulong at impluwensya niya sa ating mga Pilipino. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat sa panonood.